I'm blessed with this camp so far. Mag-agree po yung mga pastor po natin. So far, this is one of the best camps that we've ever had dito po sa Arise. And we're just thankful to the Lord. Salamat po sa Panginoon sa mga responses, sa Kanya pong pagkilos sa puso at buhay po ng mga kabataan na dumalo po ng Arise 2025. And we're just thankful to the Lord and we pray yung nilagay ng Diyos sa inyo pong mga puso, ito po ay hindi maglaho, kundi ito po ay tumubo at magpatuloy na lumago at ipinapagamit ang buhay sa ating pong Panginoon. At ako po ay isa sa mga buhay na binago ng Panginoon at nagsabi ding hindi ako magpapastor. Mataas po yung pangarap ko, mataas. Gusto ko pong magtapos ng nursing. Hindi po alam nila Pastor Eli yung kwento, pero nagbabalak po akong maglayas nun. Nung alam kong papasok ako ng Bible School, sabi ko sa sarili ko, doon ako pupunta kay Lola Elsa, yung relative po ni Mother, at sa tingin ko kaya niya akong pag-aralin ng nursing. Para lang ayoko talaga magpastor. Lumaki po sa ministry at nakita ko yung hirap ng buhay, kaya sabi ko sa sarili ko, hindi ako magpapastor. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat ang Diyos po talaga makapangyarihan, Kaya po niyang bumago ng buhay ng tao at kaya po niyang bumago ng pananaw ng isang tao. Amen? If you would just open up your heart to Him, ang Diyos po maraming gagawin sa inyo pong mga buhay. And today I don't see ang nakikita ko ngayon hindi lang basta mga kabataan. What I see today is potential. Hindi ko nakikita si Brother Kokoy na si Brother Kokoy. Hindi ko nakikita si Sister Aisha na si Aisha. I see potential this very morning. Potential na ikaw ay gamitin ng Panginoon. Potential na ikaw ay pagpalain. Potential na ikaw ay maging matagumpay sa buhay. Potential na kung saan higit pa na pagdaluyin ng Diyos ang pagpapala po ninyo sa inyong buhay. Imagine, Pastor Gary, pinangarap mo bang magpastor? Hindi, anong pangarap mo, Pastor? Mag-a-apply ito ng Starstruck din eh. Sikat yun noon, wala pang PBB, may Starstruck na. Mag-a-apply ka, di ba, Pastor? Walang balak magpastor yan. Si Pastor Ray, wala rin balak magpastor yan. Si Pastor Eli, wala rin balak magpastor yan. Pastor JB, nagbalak po ba kayo magpastor? Nagbalak po, hindi. Wala po kaming balak magpastor, but God had a different purpose and plan in mind, and that is the best thing that ever happened into our lives. Kaya kung mag-one-on-one po tayo ngayong umaga pong ito, ay sasabihin po lahat ng mga kapastoran po natin that there is no regret na meron po sila na sila ay nagsuko at naglingkod sa atin pong Panginoon. So today is the last day of our camp, day number 4, and we are sad to say na hanggang dito na lang po tayo. Next year, kaya ba natin 5 days? Yes! Kung magbabayad kayo ng campi, siguro kaya natin 5 days, But we'll see, we'll pray for that. Last year, ang request ng mga campers was, Lord, pwede bang mas matagal pa? So, ginawa natin 4 days and 3 nights. So, tingnan po natin kung tayo ay biyayaan ng Panginoon at tayo po ay kanyang pagpalain. Hindi po natin alam, baka pwede rin po yung mangyari. Ephesians chapter number 6, verse 10 hanggang verse number 13. We're gonna be reading quite a few passages today. And I hope and I pray yung mga unang mga naging tagapagsalita ay sa kanila pa lang po pinagpala na kayo ng Panginoon. Amen? If you're blessed by the preachings of the Word of God, say Amen. Amen. Pinagpala po ba kayo sa speaker natin? Say Amen. Sino po yung pinagpala sa pangangaral ng salita ng Panginoon kay Pastor JP? Amen. Kay Pastor Gary? Amen. Kay Pastor Ray? Pastor Eli? Amen. And I hope and I pray you be blessed by God today as well. Tumayo po tayong lahat. Ephesians chapter 6, verse number 10 hanggang verse number 13. Yung mga katabi po ninyo na walang Bible, ay paki-sharean po sila, i-share ninyo yung Bible, share the Word of God with them. Nang sa ganun po ay makita din nila at maunawaan po. Verse number 10, sabay-sabay po natin basahin at bigasin. Ready now, begin. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos namin dakila, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, sa umaga pong ito, nais po namin sabihin na kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ginawa po ninyo, Panginoon, sa loob ng 4 na araw sa Arise 2025. Salamat, Panginoon, sa bawat kapastoran po na bumubuo ng Arise, nagkaroon ng vision, magtayo, Panginoon, ng ganitong gathering para sa mga kabataan, na sila, O Diyos, ay mahayagan ng salita ng Panginoon. At sa pamamagitan ng paghahayag ng inyong pong salita, may buhay na mabago. May buhay na tatayo, may buhay na titindig, at maglilingkod po sa inyo. Yes. And so far, O God, we've seen it, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin, O Diyos, sa pagtatapos ng Arise 2025, kayo po, Panginoon, ang patuloy na mangusap, Amen. patuloy na kumilos, patuloy na bumagbag ng damdamin at puso ng mga Yes, kabataan Lord. po na ito. For I pray, open up their eyes. Buksan, Panginoon, hindi lang ang pisikal na mata. Buksan po ninyo ang spiritual po nilang mata nang makita po Amen. nila, O Diyos, ang mga bagay na nais po ninyong ipabatid sa kanila. Yes, Lord. Makita po nila kung sila ay bulag, makita ang katotohanan. Kung Amen. ang puso ay matigas, basagin po ninyo, Panginoon, Amen. sa mga oras po na ito na ang mga kabataan na ito aalis at lilisan ng lugar po na ito na sila ay pinagpala, Amen. bitbit at baon ang pagpapalat Yes, aral sa Lord. kanila pong mga puso. Do something today, dear Lord. If you will, do a miracle. Panginoon, you're not yet done. And we know, God, you are a God of miracle. Amen. Panginoon, bumago po kayo ng buhay, convict people today. Yes, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. amen. Makari na po kayo magsiyo po. Magandang umaga po. Pakitapik nga ang katabi sa kanan. At pakisabi, good morning. Good morning. Yung isa nahimatay na. Sino dito yung nagsipilyo ng 4 na araw? Ayun, nag-hesitate yung iba. Nagsipilyo ba talaga ako o hindi? Ano ha? May mga naligo ba? Ay mahirap naman po sa 4 na araw, hindi po kayo naligo. Ano ha? So far, are we being blessed by God? Blessed po ba tayo nandito kayo sa camp? Alam ko, lahat kayo may gustong puntahan, pero salamat sa Panginoon. Kayo po ay nadako dito sa Arise 2025. And we hope and we pray next year meron po ito tuloy-tuloy. Kung hindi po kami kunin pa ng Panginoon, tuloy-tuloy po ang Arise 2025. So we will see you next year. Amen? At ang panalangin po namin, bawat isang camper na nandito, kahit magdala kayo ng isang kaibigan lang. Isang kaibigan, madala nyo next year. Sa tingin ko naman, nag-enjoy po ang lahat. Nag-enjoy po ba ang lahat? Uwian na po ba o uuwi na ba tayo? Hindi pa? Isa pa? Opo. Next year po ulit. So, next year ulit. So, napaka-blessing na mensahe po natin. We've been studying Ephesians 6, verse number 11 to verse number 13. Salamat kay Pastor JP, kay Pastor Gary, and kay Pastor Ray. They've been preaching Ephesians 6, 11 to 13 for the past 3 days. At salamat sa Panginoon dahil ang Diyos nangungusap po sa ating pong mga puso. At kung aaralin po natin ang Ephesians chapter number 6, the Bible clearly tells us that we are in a battle. Day 1 pa lang po, sinabi na ng ating naging tagapagsalita na tayo po ay wala sa playground, but we are all in a battleground or in a battlefield. Ang kalaban po natin, hindi laman at dugo. Ang sabi po ng Bible in verse number 12, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places.
So sa laban po na ito, naniniwala po ang inyong lingkod na lahat po tayo gusto po nating maging matagumpay at lalabas tayo sa laban na ito po ay ating natapos. Amen? May gusto ba sa laban ay uuwing patay? May gusto ba sa laban na uuwing hindi natapos? Gusto natin, when we go into a battle and when we go at war, ang gusto po natin, tayo po ay lalabas na nakapagtapos at lalabas na tayo po ay matagumpay. Wala pong gustong mabigo. No one wants to lose. Sapagkat lahat po tayo, kung iisa-isahin ko po kayo, ang gusto ng lahat at ng bawat isa sa atin, lahat tayo matagumpay. No one wants to lose. We all want to be victorious in life. Yun po yung desire natin. Yun po yung objective natin. Yun po yung goal natin. Makatapos at magwagi sa laban at gera na ito. At ang sabi nga po ni Pastor JP on day number 1, sa gera ay kinakailangan mong makilala ang iyong kalaban. Kung aaralin po ninyo ang history na napakaraming gera ang nangyari, ay bago sila sumabak sa battle, they would always study their enemy. Hindi sila susugot at hindi sila sasabak nang hindi pinag-aaralan ang kalaban. You should know your enemy. At sabi po ni Pastor JP on day number 2, na sa gera at laban, hindi lang kinakailangan aralin mo ang kalaban. Kailangan dumaan ka rin sa tinatawag nating briefing. Ano ho, mga kapatid? Alamin mo yung strategiya, alamin mo kung ano yung dapat mong gawin, alamin mo kung ano yung dapat mangyari sa laban po na yon. And in a battle, there is always a plan. Tama po baga? Meron kang strategiya na gagamitin. Paano ako makakapagtapos? At papaano ako magwawagi sa laban na ito. Napakaganda po ng tema po natin. Battleground, spiritual warfare. So umaga pong ito, with regards to finishing the battle, meron po kong hinanda 3 samya. 3 samya o 3 lahok na kinakailangan mo sa isang laban para ikaw ay makapagtapos at lumabas na victorious. 3 samya. Pag hindi mo nakuha ang 3 samya na ito, hindi ka makakapagtapos at magwawagi sa battle na yan sa iyong buhay. Without these 3 key ingredients, you will not finish. Without these 3 key ingredients, you will not emerge victorious. So napakahalaga na maintindihan mo at maunawaan mo na ang unang pinakasamya na dapat mong malaman na ikaw ay nasa gera. Number 1, kailangan mo ng pagkilala at pagtitiwala. You have to know and trust the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, mahalaga na sa laban bago ka sumabak ay kilala mo ang Panginoon sa iyong buhay. You should know and trust the Lord Jesus Christ. Pastor, ano po yun? That is the right thing to do. Tama na kilalanin mo si Kristo at tama na pagtiwalaan mo si Kristo sa iyong buhay. Verse number 10 po, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, finally, my brethren, sa katapus-tapusan, mga kapatid, ang sabi po ng Biblia, be strong. Kanina daw po tayo dapat maging malakas. Kanino po tayo dapat maging matibay? Ang sabi ng Bible, finally, my brethren, in verse number 10, be strong! Kanino daw po? Tama, sa Katoliko. Maging matibay kang Katoliko at ikaw ay magwawagi. Maging matibay kang Iglesia at ikaw ay magwawagi. Maging matibay kang Baptista or Baptist at ikaw ay magwawagi. Hindi usaping relihiyon, mga kapatid. Ito po ay usaping relasyon na dapat mong makilala si Kristo at pagtiwalaan mo siya ng iyong buhay at iyong puso. At ang sabi ng Panginoon, ikaw ay magwawagi. No, Jesus. Amen? Kilalanin mo ang Panginoon. Ang sabi nga po ng Bible, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Papaano ka magwawagi kung hindi mo kilala ang Panginoon sa iyong buhay? Papaano ka magiging malakas kung hindi mo siya kilala? How can you be strong, campers, if you don't know the Lord Jesus Christ?
Nasa laban ka at ang laban na yan ay hindi mo mapagtatagumpayan mag-isa. Ang kailangan mo, ang Panginoon. Amen? Your name, Jesus. Kung may kailangan mo ka, hindi mo kailangan ang poging kamper na kagustuhan mo siya, na siya ay mahulog sa iyong ngiti at tamis ng pagti. Ang kailangan mo si Kristo. Your name, Jesus. Kaya kung lalabas ka man, maghanap ka ng daan patungong langit. Hindi ka idadala ng langit ng iglesia. Hindi ka idadala ng langit ng Katoliko. Ay majority po ng tao dito nakakilala sa Panginoon. We are Catholic people. Galing po kami sa Romano Katoliko, naniwala, nagtiwala, pagsisimba. Sabi po nila ay pag nagmoryon ka, mababawasan ang iyong kasalanan. Eh pagkatapos mo man din magmoryon, anong gagawin mo? Mag-inom. O diba? O siya puno. Pagkatapos mo man din magmoryon, hihit-hit ka ngayon. Pagkatapos mong magmoryon, balik ulit sa dating pag-uugali na balasubas at walang respeto sa magulang. Mga kapatid, ang makakapagbago ng buhay ng isang tao, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen? And you will win that battle and emerge victorious by having the Lord Jesus Christ in your heart. Kilalanin mo si Kristo. Pagtiwalaan mo siya ng iyong buong puso sapagkat hindi ka magwawagi kung wala si Kristo sa iyong buhay. Number 2, mabilis po ako mag-preach. Ano po? Pero pag may nahuhulog na, medyo matagal-tagal po ako. Ano? Kaya ang gawin po ninyo sa mga katabi nyo, para hindi tumagal mag-preach si Pastor, kalabitin mo yung katabi mong natutulog. Pag hindi nakuha ng kalabit, ay sampigain mo. Pag hindi nakuha ng sampiga, tikliin mo na. Ano? Para gising tayong lahat. Okay po ba yan? Gising po ba tayo? Are we still alive? Amen. Sa ML, ang gagagaling nyo, tumitirik na yung mata nyo, lumalaban ka pa rin. Ano? Teka lang. Mananalo na kami. Oy, clash na, pero tumitirik na yung mata ko. Labanan din natin ang kaaway sa umaga pong ito, ano? Na tayo makapakinig ng salita ng Panginoon. Una, kailangan ng pagkilala at pagtitiwala. That is the right thing to do. Ikalawa, para maging matagumpay ka, ikalawang samya. Ano po yung unang samya natin? Pagkilala at pagtitiwala. Kanino daw po tayo magtitiwala? Kay Kristo. Ano? Kay Jesus Christ. Ikalawa, kinakailangan ng pakikinig, pagsunod, at paggawa ng tama. Amen po ba? Amen. Paano ka magwawagi? Paano ka magtatagumpay? Kailangan merong pagkikinig, pagsunod, at paggawa ng tama. Pastor, ano naman po yun? That is relevant. Akma, mga kapatid, sabihin niyo po sa akin ng harap-harapan, akma ba na ako'y makinig, sumunod, at gawin ang tama? Akma po ba? Relevant ba? Relevant! Kahit saan ang gulo mo yan tignan, at kahit bali-baliktarin mo ang kumot at ulan at ang buong mundo, it is relevant that you young people should listen, obey, and do what is right. Amen? Makinig ka! At pag nakinig ka, sumunod ka! At pag sumunod ka, gawin mo kung ano yung tama. Amen? Yes! Eh, gagawa ka na nga lang, gawin mo na yung tama. Makikinig ka na nga lang, sumunod ka! Verse 11. Pastor, ganit po ba kayo? Medyo kasi may jablo sa likod ay. Medyo. Na-convict po yan ang mensahe sa 3 araw. Na-bless. Nag-attend po sa service natin ngayon. Kaya pabayaan niyo muna siya. Sa impyerno, walang electric fan at walang aircon. Ay, naiinitan po kasi siya. Ano ho? So, huwag niyo muna siyang pansinin. Ano ho? So, verse 11. Tingnan po natin mga kapatid. Ano po sabi ng Bible? Ready now, begin. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ano po yung ikalawa nating samya? Pakikinig, pagsunod, at paggawa ng tama. That is relevant. Akma. Ang sabi po ng verse 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devils. Pwede ko po bang sabihin sa inyo na yung verse 11 hindi option? Pwede ko po bang sabihin sa inyo sa umagang ito na yung binasa po ninyong verse number 11, that is not an option.
Pastor, ano po ibig niyo sabihin? Hindi yan choice na kinakailangan mong pag-isipan at pagpilian. Verse 11 is telling us, it is not a choice but a command from God. Ito po ay kautusan at utos ng Panginoon sa atin na ano? Ano yung utos ng Diyos? Put on. Yan po ay masarap pag sinausaw sa dinuguan. Put on. Puto pala yun. Puto. Mali. Ano ha? Ang sabi ng Diyos, put on. Ano po ba ibig sabihin ng put on? Pag sinabing magbihis ka at ilagay mo yan, ano yun? Choice baga at option mo na dapat mong sundin? Hindi. Mga kapatid, pag sinabi ng Diyos, wala po tayong ibang kailangan gawin kundi sundin ang sinasabi po ng ating pong Panginoon. Makinig ka sa Diyos, sumunod ka, at gawin mo kung ano yung tama. Makakatapos ka lang at magwawagi sa buhay kung matututunan mong makinig at sumunod. May gera. May gera laban sa kabilang kupunan at laban sa kupunan po na ito. They are warring against each other. Nagbabatuhan ng granada, nagbabarilan. Sila ay gumagawa ng iba't ibang mga taktika para magapi at matalo ang nasa kabilang koponan. There are soldiers at war. Dumating po yung isang mensahero at ang sabi ng mensahero, kinakailangan yung bumitaw sa laban na ito. Dumating yung mensahero, ang layo po mga kapatid, mga kaibigan. Ang layo po ng kanyang nilakbay at binahe para lang maihatid ang mensahe po na yon. At ang laman ng mensahe, you have to fall back. Kinakailangan mong bumitaw sa laban. Ang sabi ng mensahe po na yon, kinakailangan yung mag-withdraw. Kinakailangan yung umalis sa laban na yan sapagkat alam po ng kanilang mga superior that that was a trap. Isa pong patibong, isang silo galing po sa kaaway. Kaya ang sabi po ng mensahe, you have to fall back, you have to withdraw. Ang nakakalungkot po mga kapatid, yung grupo po ng sundalo na ito, imbis makinig doon po sa mensahe na dala po galing sa kanilang mga superior at nakakataas, sila po ay lumaban at lumaban hanggang naubos ang kanila pong mga bala, and at the end, they all died. Walang natira. Naubos lahat. Bakit? They did not listen. Mga kabataan, if there's a message that I would like to pound on you today, kailangan mong matutunang makinig. Makinig ka, Miko. Yes. Makinig ka, Tim. Mga kabataan na nandito sa umagang ito, kung may mensahe kami na gustong iparating sa inyo po, sa bawat isa sa inyo, you have to listen, mga kapatid. Listen. You listen from the Word of God. You listen from your parents. You listen from your pastor. Alam niyo, Brad, bakit maraming napapahamak? Maraming nasisira ang buhay? Bakit maraming napapariwala? Bakit maraming bumabagsak? Bakit maraming nahuhulog? At bakit maraming namamatay spiritual? Bakit? They don't listen. Hindi marunong makinig, yun ang problema. Alam niyo po ba ang kabataan ngayon? Ang pinaka-problema po nila, they don't know how to listen. They don't know how to listen. Kaya po sila pinabalik, bumalik kayo. Huwag niyong ituloy yung laban. It's a trap. Mga kapatid, there are always reminders from the Word of God. Sinasabihan ka ng Panginoon, Jake, huwag mong ituloy yan. It's a trap. Sinasabihan ka ng Panginoon, Makino, huwag mong ituloy yung laban na yan because it's a trap from the devil. Ang nakakalungkot, mga kapatid, we keep on moving forward and straight to that battle without withdrawing and listening to the Word of God. At ang nangyayari, napapahamak kayo. Nasisira ang buhay nyo because you don't know how to listen. Di marunong makinig. Anong ending? Napapahamak man din. How can you emerge victorious and finish the battle if you don't know how to listen and obey? Sundin mo ang salita ng Panginoon at ang kanyang kalooban. Ang sabi ni Apostle Paul, Acts chapter 5:29. Ano sabi ni Apostle Paul?
We ought to obey God rather than men. Mas pipiliin ko pang sumunod, makinig sa Diyos, pakinggan lahat ng kanyang sinasabi, na lahat sa lahat ng sinabi ng Panginoon, ito ay tumimos sa aking puso. Ang sabi ni Apostol Pablo, we ought to obey God rather than men. Kung meron man akong susundin, kung meron man akong papanigan, kung meron man akong gagawin, yun ay ang kalooban at ang sinasabi ng Diyos. And I hope and I pray, ganun din po yung mangyari sa buhay po ninyo, na ang papakinggan po ninyo, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. You listen to God. Ang Diyos hindi kanya ipapahamak. Wala pang buhay na nasira na sumunod sa Panginoon. Yes, that's right. Pastor JP, nasira po ba ang buhay niyo dahil sumunod kayo sa Panginoon? No. Pastor Ray, nasira ba ang buhay mo na sumunod ka sa Diyos? Yes, sir. Nung nakinig ka ba, Pastor Gary, na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, nasira ba ang buhay mo? Wala pong nasira ang buhay, mga kapatid. Sila ay ginamit, pinagpala ng Diyos. Pastor, gusto ko pong mapapala, ganito, ganyan. Gusto ko pong iblasa ko, alam, higit ng ating Panginoon. Ang problema, hindi ka marunong makinig. Paano ka ngayon papapalain? Tama po. Diba? Ang sabi man din, may pagpapala sa pagsunod. That's right. Pag nakinig ka, matutunan mong sumunod sa Diyos at sa kanyang kalooban. Be like Apostle Paul, we ought to obey God rather than men. Uy, inom tayo, isang shot lang, shot puno, ipikit mo yan, isang lagok lang, talo ka na naman. We ought to obey God rather than men. Isang hit-hit lang at nasa langit ka na. We ought to obey God rather than men. Yes. Ang Diyos, hindi niya sisirain ang buhay mo, aayusin niya ng Yes. Diyos. Transformation po, mga kaibigan. Metamorphosis. Change. Yung dating uod, hindi ka mananatiling uod. Babaguhin ka ng Diyos. 2 Corinthians 5:17, ano pong sabi ng Bible? Ano pong sabi ng Bible? If any man be in Christ, he is He is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you would just listen to God and obey what He is saying and do what is right, hindi ka ipapahamak ng ating pong Panginoon. Kaya kapag nakikinig ka, may nagpipreach sa harapan mo, nagpipreach at naghahayag ng salita ng Panginoon, wala kang ibang dapat gawin kundi makinig. Bakit? Itinatama at itinutuwid ka ng Diyos. Yes, that's right. Tama ba ga, nagbababad ka sa Mobile Legends ng hanggang alas 3 ng madaling araw? Gising na gising ka? Pero pagdating sa church, in-invite ka, aayaw-ayaw ka pa? Pag nasa church ka naman, para kang naghihingalo 50-50. Kaya ang dami na attendance ng church ay, bakit 50-50 ka palagi? Nagde-deliryo ka na, nagpipreach si pastor, nag-aral ng matagal. Nagpabad! Nagpuyat! Nagpagod! Pag tinanong mo after the service, may natutunan ka. Ano po kasi yon? Lutang! Pero sa ML, kahit nakapikit yan, alam niya kung saan yung pupuntahan yan. Nakapikit ka pa, partidahan, nakapikit pa ako nito ha. Papartidahan ko kayo, isang mata lang yan ha. Pero kapag preaching, dalawang mata, pikit. Mga kapatid, kaibigan, kapag pinapahayag ang salita ng Panginoon, gumising ka dahil ang Diyos ay gustong itama sa iyong buhay. Yes. Itatama ka, itutuwid ka ng Word of God. Ikalawa, pagdating naman sa magulang ninyo, huwag kayong bastos. Matuto kang makinig, paano ka magwawagi sa laban kung sa magulang mo bastos ka. Matuto kang makinig. Matuto kang sumunod. Matuto kang gumawa ng tama. Hindi lang sa Panginoon, pangalawa sa magulang mo. Do what is right. Kaya hindi ko rin masisi mga magulang, Ma'am Joyce, na sinasabi, pakam-kam ka ba? 4 na araw, praise and worship, Word of God. Pagdating sa bahay, ganyan ka. Hindi ko rin masisi eh. Diba? Kaya sa next cup, huwag ka nagsasama. Ang may problema, hindi yung magulang ang may problema, ang kabataan. Because they don't know how to listen, obey, and do what is right. Kung may gagawin ka, kabataan ka, ang lakas mo. Marunong ka. Mahusay ka. Makinig ka. At pag
pag ikay nakinig, sumunod ka naman. At pag ikay sumunod, gawin mo naman kung ano yung tama, mga kapatid. Inuutosan ka, nagdadamog ka pa. Itinutuwid ka, ikaw pa ang galit. Pinagsasabihan ka at itinatama ka ng magulang dahil ayaw kang mapahamak. Ikaw pa ang may ganang magmatigas at magmataas ng iyong boses na tila baga ikaw ang nagpapakain sa kanila. Sino dito ang nagpapakain sa magulang nila? Meron ba? Sino nagpapakain? Be honest. You feed your parents out from your hands. Pastor, ako po'y bumibili ng almusal, tanghalian, ng hapunan. Kinabukasan, almusal, tanghalian, hapunan. Sumunod na araw, almusal, tanghalian, hapunan. Pastor, hanggang sa ako'y nagkaisip na ako yung nagpo-provide, nagpapakain sa aking magulang. Meron ba? Now listen to me. Hanggat kumakain kayo sa palad ng mga magulang nyo, wala kayong karapatan na hindi kayo makinig, hindi kayo sumunod, at hindi nyo gawin ang tama. Amen. Pinapakain kayo eh. Amen. Hindi nyo pa kaya ang sarili ninyo. Papunta ka pa lang, nakaikot na yun ng 10. Tama. Hindi ka pa nakakahakbang, pabalik na sila. Alam nila mga kapatid, there are wisdoms that you can get out from your parents if you would just listen and obey. Yes. Amen. Ang nakakalungkot yan, hindi mo kapakayang banatin ang iyong buto, ay banat ka na sa pagsagot sa magulang mo. Sino pong sumasagot sa kanilang mga magulang? Huwag nyo na pong itataas. Tanungin ko po kayo, heart to heart, hindi po ako galit, ganito po ako mag-preach. And until I die, I will preach like this. Ang sabi nila, Pastor, masyado ka naman malakas mag-preach. Masyado ka naman galit mag-preach. Eh, kaysa naman mag-preach ako ng mahina, lahat kayo tulog. Amen. Right. That's right. Espada ang gamit ay. Espada! Ay makasugat baga ang espada kapag nasa loob ng lalagyan? We're preaching the Word of God at ang expect mo, preachers will preach hard. Hindi ko, kilala po ko ng mga member ng church namin, hindi ko po binibaby ang mga members namin sa church. Pastor, hindi na ako mag-attend ng church, bahala ka na, huwag ka mag-attend. Bago pa naman pumunta sa church, may church na. Pastor, hindi na ako pupunta, hindi kita tutulungan, bahala ka dyan sa sarili mo, kaya mo na yan. Bago ko pa naman pumunta sa church, may gawain na. Mga kapatid, hindi ko kayo baby-babyhin sapagkat hindi naman kayo mga baby. Right. Kung titignan ko nga kayo, nakakatakyut na kayo. Kung titignan si Maki, nakakatakyut na. Ang gusto ko pong ipunto sa inyo mga kapatid, pagdating sa magulang nyo, matuto kayo makinig. Ephesians 6:1 and 2. Ano pong sabi ng Bible? Children. Sino pong kausap? Mga bata, mga anak, children. Obey! Uy, teka, nagpantig yung tenga ko. Ano sabi daw? Obey! Yan sa Tagalog ang obey. Masunod. Sumunod ka sa iyong magulang. Obey your parents in the Lord. Susundin mo ang iyong mga magulang sa Panginoon. Obey your parents in the Lord, for this is right. Ay, teka. Anong sabi daw? Ang pagsunod sa magulang ay tama. Tama? Pag hindi ka sumusunod sa iyong magulang, mga kapatid, tama ang sumunod sa magulang. Tama po mga kapatid at mga kaibigan. Pag sa tingin mo, hindi yan tama, ay bay, meron kang tama. Tama? Tama. Hindi mo matutunan sumunod sa iyong magulang, may tama ka. Sa puso at sa isip. Hindi mo matutunang makinig sa kanila, may tama ka sa puso at isip. Obey your parents in the Lord, for this is right. Ang sabi pa nga ng Bible, that your life may belong in the earth. Ay kaya hindi ka nabubuhay ng matagal. May taning ka na ngayon pa lang. Bakit? Hindi ka marunong sumunod at hindi mo ginagalang ang iyong magulang. Right. Biblical. Obey your parents in the Lord, for this is right. Ang sabi pa ng Bible, that thy life may belong in this earth.
Pastor, okay lang po yun. Hindi naman po totoo yun eh. Dahil ang sabi nila, ang masamang damo, mahirap mamatay. Ay, maghintay ka lang. May oras din. Hintay lang. May oras din. Hindi mo alam, baka mamaya pagsakay mo ng jeep papuntang Santa Cruz, kinuha ka na ni Lord. Huwag naman. Tapos hindi mo pa kilala ang Panginoon. Huwag naman. Tama-tama, may sundo tayo dyan, no? Ay, sa likod yung sundo po natin. Ano, mga kapatid? You obey your parents! Sundin mo, Brother Mark Anthony, ang iyong magulang. Brother Lawrence, you obey your parents. Lawrence, obey your parents. Mga kabataan, kung may gagawin kayo sa tahanan ninyo, matuto kayong makinig, sumunod, at gawin ang tama. Pahamak ka ba warin ng iyong magulang? Sige, magdroga ka, magbisyo ka, mag-alak ka, maglaslas ka, magpakamatay ka, magpakatiwakal ka, magpakalunod ka, tikliin mo yung sarili mo, gawin mo to, gawin mo yan. Mga kapatid, ang magulang na nagsasabi nun, wala sa tamang katinuan. Yes. Pero naniniwala ko na ang magulang na nasa tamang katinuan at may puso sila yung mga magulang na ayaw mapahamak ng anak. Ikaw naman, ang tigas ng ulo mo. Ang sabi ng magulang mo, huwag ka pupunta doon, malulunod ka. Hindi pa nagpaalam, pumunta, ayun, lunod. Ang sabi ng magulang, huwag kang makikipagbarkada, anak, sisirain niya ang buhay mo. Hindi ka nakinig, nagdagdag ka ba? Nagdagdag ka ng barkada, isa. Nagdagdag ka ba, dalawa. Bawat barangay may barkada ka. Anong mangyayari sa buhay mo yan, anak? Sira. Ang ending, ikaw din, sira. Hindi literal, figuratively din, yung utak mo, sira. Hindi ka nakikinigay. You don't know how to listen and obey. With regards to God and your parents, makinig, sumunod, gawin ang tama. Ikatlo, hindi lang pagdating sa Panginoon, pagdating sa parents, ikatlo, pagdating din sa iyong pastor, kung ikaw ay member ng church, you listen, obey, and do what is right sa pastor mo. Makinig ka. May pastor ba na sasabihin sa'yo, sige, magdroga ka, dalawa tayo, mag-inom tayong dalawa. Mga kapatid, walang ganung pastor. May pastor ba na gusto kang ipahamak? May pastor ba na gusto masira ang iyong... Kaya nga may arise eh. Right. Kaya nga may camp na ganito. We've spent thousands. Pastor, ang laki ng gastos natin eh, ano? Pagkain, siya po ang humahawak si Pastor Gary. Food and marketing to. Specialist at analyst. Kaya masasarap yung pagkain po natin. Palakpakan nga natin sila. Salamat po. Basta let's see kayo po ulit. Ang laki na nagastos po nila. Yung mga pastor po na nakasama kayo dito, hindi, alam niyo ba ang 350, saan kayo dadalhin ng 350? Sa kanto lang. Sa kanto lang. Sa tingin ninyo, yung 4 na araw na yon, makakapasok kayo sa ganitong resort, 350 pesos sa 4 na araw? Hindi, kulang pa yun. Makakakain ba kayo ng pagkain sa loob ng 4 na araw, sa loob ng with 350 pesos? Hindi, pang-load mo lang yun. Ang mga pastor nagsakripisyo, nagbigay, nanalangin na ang Diyos ang magpala sa camp na ito. The reason why may camp na katulad nito, para kayong mga bata, mapaalalahanan ng mga mensahero ng Diyos out from the Word of God na kinakailangan yung makinig, sumunod at gawin ang tama. Pag sinabi sa'yo ng pastor mo, huwag kang sasama dyan, huwag kang sumama. Pag sinabi sa'yo ng pastor mo, huwag mong gawin yan, huwag mong gawin yan! Right. Masisira ang iyong buhay. Walang pastor na nasa tamang katinuan at pag-iisip na sasabihin ng maling bagay at sasabihin na dyan kapag papalain ng Diyos. Wala po mga kapatid. Obey your pastor, Hebrews 13:7. Naaalala ko itong verse na ito. Isa ito sa nagpahirap ng aking buhay sa Bible School. May isang kaklase, si Aris, galing Bulacan po yun. Mag-aalas 12 na po na madaling araw. Bago ka matulog, kakain ka ng ilang minuto, tapos lights off na. Pag pinatay na yung ilaw, hindi ka pa tulog, magmamasahe ka pa. Ang sabi ng isa kong kaklase, best friend ko sa Bible School, ang sabi niya, pikaro naman. Matutulog na nga lang. Magmamasahe pa. Ang sabi ng higher year, si Pastor J.C. Gaspar, bumaba kayong lahat dyan. Bumaba lahat, bunk bed, 1, 2, 3. Lahat nagbabaan. Yung iba nagre-reklamo. Ang sabi ni Pastor JC, buksan niyo yung Bible niyo, Hebrews 13:7. Basahin niyo ng paulit-ulit.
Walang hihinto hanggat hindi ko sinasabi, i-memorize nyo Hebrews 13:7 na hanggat hindi ko sinasabing hinto, huwag kayong hihinto. Alauna na ng madaling araw, nagme-memorize pa rin kami. 2:00 na, pila-pila pa rin kaming minimemorize yung Hebrews 13:7. Ang sabi ng Bible, obey them that have the rule over you. Makinig kayo, sumunod kayo sa mga namamahala sa inyo. For they watch for your souls. Binabantayan nila kayo sa panalangin. Binabantayan nila kayo sa inyong mga maling gawain. Mga kapatid, the pastors out there, they're trying and giving their life na kayo ay mapabuti at mapaigi. Huwag niyo sirain ang buhay niyo. Amen. Huwag niyo sirain ang buhay niyo. Obey them that have the rule over you. Sundin mo sila. Nilagay at itinalaga sila ng Panginoon para ang buhay mo mapaigi, tumuwid, at ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod ng Panginoon. Hindi ka makakatapos at magwawagi sa laban na ito kung yung una pa lang wala ka. Ano yung una natin? Pagkilala at pagtitiwala. That is the right thing to do. Ikalawa, pakikinig, pagsunod, at paggawa ng tama. That is relevant, mga kapatid. Akma na ikaw ay gumawa ng mga bagay na iyon. Pinapagawa ka ng nanay mo, anak, bumili ka sa tindahan ng 10 pisong suka at 20 toyo. Ang ginawa mo, 20 toyo, 5 pisong suka. Gagawa ka na nga lang, gawin mo kung ano yung tama. Maglilinis ka na lang, maglinis ka ng tama. Susunod ka na lang, sumunod ka ng tama. Maglilingkod ka na nga lang sa Panginoon, maglingkod ka ng tama. Makinig, sumunod, at gawin ang tama, mga kapatid. Invalido na yung gumawa ka pero hindi tama. Construction worker ka, ang inuna mo, bubong. Yung haligi nasa taas. Kaya pag natulog ka ngayon, pag ganyan, hindi mo ginawa ko na yung tama eh. Tama ba? Gagawa ka na lang, gawin mo yung tama. Hindi yung gagawa ka, palpak pa, medya-medya pa. Mga kapatid, gumawa ka ng tama. Gagawa ka na nga lang, gumawa ka ng tama. Ikatlo, mga kapatid, tignan po ninyo. Ikatlo. Alright, una, number 1, pagkilala at pagtitiwala. Kanino? Sa simbahan? Sa paggawa ng mabuti? Sa Panginoong Hesukristo. Ikalawa. Ano po ikalawa natin? Pakikinig, pagsunod, at paggawa ng tama. It is relevant, akma. Ikatlo, para ikaw ay magwagi at ikaw ay lalabas na nakapagtapos at ikaw ay matagumpay. If you want to finish, you have to remember these 3 key ingredients. Yung ikatlo, ang samya, pagpapatuloy at pagtatapat. Pagpapatuloy at pagtatapat, surrender and faithfulness. Requisite po ito. Ang ibig sabihin, pastor, ng requisite, kinakailangan. Ang pagsuko at pagpapatuloy at pagtatapat, kinakailangan sa buhay ng isang taong nakakilala sa ating pong Panginoon. Magsimula ka, nakilalanin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Aminin mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan. Papasukin mo si Kristo sa iyong puso. Magpatuloy ka sa tinatahak mong landas na yan sa paglilingkod at pagsunod sa Panginoon. Be faithful. You finish by being faithful, mga kapatid. You finish by being faithful. You finish by being faithful. You finish by being faithful. Magtapos ka nang ikaw ay nagtatapat. Magtapat ka sa Diyos. Huwag kang magpapapigil. Kapag ikaw ay nasa gera na, ang mindset mo dapat no turning back. Pag nasa laban ka at gera, walang hintuan. Walang susuko. There is no turning back. Yan dapat ang mindset mo. Yan dapat ang objective mo. Hindi ka hihinto at hindi ka titigil. Magpapatuloy ka at tutuloy para sa Panginoon. Sa gera, hahagisan ka ng granada. Sa gera, may nagliliparang mga bala. Sa gera, napakaraming temptations. Maraming trials. May mga disappointments.
continue by being faithful. You continue by being faithful. Masusugatan ka. Kristiyan ako. Patuloy ako. Madadapa ka. Hindi ako susuko. Mahal ko ang Diyos ko. But you keep on pushing by being Kailangan mo ng babae. faithful. Kristiyan ako. Magtapat ka sa Diyos. Kailangan ng buhay ko. Kung may kinakailangan ka gawin sa buhay, Stephen, magtapat ka sa Diyos. You be faithful. Tumindig ka at sabihin mo sa iyong sarili, Kristiyano ako, magpapatuloy ako. You be faithful to God. Hindi lahat ng battle madali. Ano ako? Hindi ako susuko. Hindi lahat ng battle lalabas kang walang sugat. Hindi ako susuko. Hindi lahat ng battle malinis kang lalabas. Kristiyan ako. May sakit, Mahal ko ang Diyos ko. may mga tama ka, but you be faithful to God. Mahal ko. ang Diyos You ko. keep on pushing and be faithful to God. Mahal ko ang Diyos ko. Amen. Mga Kristiyano, magpapatuloy ako. That's right. Be faithful. Kinakailangan mo magtaba. Susi yan na magbubukas ng kamay ng Diyos sa iyong buhay. Be faithful. Yes, that's right. You want the doors and the windows of heaven to be open. You have that key, and that key is faithfulness, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, pag binuksan mo ang durungawan ng Panginoon ng kanyang langit, ang sabi ng Biblia, pagpapalain at ibubuhos ko ang pagpapala ko sa inyo. That's the key. Tama. Be faithful. Mga kapatid, yun po yung susi na magbubukas na ikay pagpalain ng Diyos, makapagtapos ka at maging matagumpay ka sa buhay. Paano ka makakapagtapos ng maayos kung ang hawak mo ay red horse at bote ng 4 kantos? Richard. Paano ka magtatagumpay sa buhay kung ang inaatupag mo babae, sigarilyo, droga at puro kampay? Tama. Tapos ka talaga. Be faithful. Be faithful. Faithfulness is the key in finishing the battle strong. Be faithful. Sana nandito ka ngayon, tunay mo talagang kinilala si Kristo sa iyong buhay. At ngayon, ang maging motibasyon mo na magpatuloy sa Panginoon, Kristiyano ako, magpapatuloy ako. Walang ibang mindset, kundi Kristiyano ako, magpapatuloy ako. No other mindset. Ano ba yung laman ng isip na yun? What's your mindset?